40,000 fans here. Going in the lane, Vargas gets rejected. Magandang araw mga ka-Express Info. Ang Gilas Pilipinas ay patuloy sa kanilang paghahanda para sa mga darating na laban sa international basketball scene. Isa sa pinakamalaking balita sa mundo ng basketball sa Pilipinas ay ang opisyal na pagkumpirma ni Coach Tim Cone na sasama si AJ Edu sa training camp at lalaro para sa Gilas sa Doha International Friendly Basketball Championship. Ang torneo na ito ay magaganap mula February 15 hanggang 17, kung saan makakaharap ng Gilas ang tatlong malalakas na koponan mula sa Middle East, ang Qatar, Lebanon at Egypt. Ang paglahok ni AJ Edu sa torneo ay isang napakahalagang development para sa Gilas Pilipinas. Matagal nang inaasahan ang kanyang pagbabalik matapos niyang ipinakita ang kanyang kahalagahan bilang isang key player sa nakaraang FIBA World Cup na ginanap sa Pilipinas. Si AJ Edu ay naging solidong defensive anchor ng Gilas at isa sa pinakamahusay na rebounder ng koponan. At ang kanyang pagbabalik, inaasang magiging malaking tulong siya sa pagpapatibay ng depensa ng Gilas, lalo na sa malalakas na big men ng ibang bansa. At ayon kay Coach Tim Cone, plano nilang ma-integrate si AJ Edu sa sistema ng Gilas habang pinapangalagaan ang kanyang kalusugan sa pamamagitan ng minute restrictions. Mahalaga ito upang masiguro na nasa tamang kondisyon siya pagdating ng FIBA Asia Cup qualifiers kontra Chinese Taipei and New Zealand. Bukod dito, ang friendly tournament sa Qatar ay isang bahagi rin ng paghahanda ng Gilas para sa FIBA Asia Cup Championship na gaganapin ngayong August. Habang masayang balita ang pagbabalik ni AJ Edu, ang pagkawala ni Kai ay isa namang hamon para sa Gilas. Kamakailan lamang, sumasailalim si Kai sa isang knee surgery at ayon sa mga ulat, matagumpay ang operasyon. Gayunpaman, nangangailangan siya ng sapat na panahon para sa rehabilitasyon bago siya muling makabalik sa court. Ang pagkawala ni Kai ay isang malaking dagok para sa Gilas, lalo na siya ay isa sa mga pangunahing big man ng koponan. Kilala si Kai hindi lamang sa kanyang taas, kundi pati na rin sa kanyang shot blocking at inside presence na nagbibigay ng malaking impact sa depensa at opensa ng koponan. Well, sa kabila nito, nananatiling positibo ang coaching staff at fans sa kanyang recovery at umaasa ang lahat na makakabalik siya sa peak performance bago ang mas mahalagang torneo sa hinaharap. At dahil sa pagkawala ni Kai, si AJ Edu ang inaasahang pupuno sa malaking puwang na iniwan nito. Sa nakarang FIBA World Cup, ipinakita ni AJ Edu ang kanyang husay sa paglalaro sa Gilas. Isa siyang versatile big man na hindi lang nakakapagbigay ng solidong depensa, kundi meron ding kakayahan sa opensa. Ang kanyang perimeter defense ay isang malaking asset para sa mga kalabang mga mobile big man na may kakayahang tumira mula sa labas. Isang aspeto ng laro kung saan minsan ay nahihirapan sina Kai Sotto at Junmar Fajardo. At malaking bagay ito lalo na kontra sa New Zealand na kilala sa kanilang malalaking manlalaro na bihasa sa pick and roll plays. Sa tulong ni AJ Edu, mas madaling ma-neutralize ng Gilas ang mga ganitong klaseng opensa. At dahil dito, inaasahang mapapalakas ang depensa ng Gilas laban sa mga malalakas na koponan sa FIBA Asia Cup qualifiers. Well, hindi lamang sa depensa magbibigay ng tulong itong si AJ Edu. Bagamat hindi siya kilala bilang isang primary scoring option, siya ay isang mahusay na system player. Sa ilalim ng sistema ni Coach Tim Cone, inaasahang mas magagamit ang kanyang offensive skills, lalo na sa paggamit ng triangle offense. Ang triangle offense ay isang sistema ng opensa na nakabase sa ball movement, spacing at decision-making, kung saan maaring maging mas epektibo sa AJ Edu sa kanyang role bilang isang facilitator sa loob. At bukod pa dito, dahil sa kanyang magandang court awareness, maganda rin ang pagkakataon ni AJ Edu na makapagbigay ng magandang screening at ball rotation na siyang makakatulong upang mapabuti ang flow ng opensa ng Gilas. Ang kanyang kakayahan na maglaro bilang stretch big ay isang advantage din dahil maaari siyang magbigay
ng outside shooting at mapapalawak ang floor spacing ng koponan. Ang Doha International Friendly Basketball Championship ay isang mahalagang torneo hindi lamang para sa pagsasanay ni AJ Edu, kundi para sa buong Gilas Pilipinas. Ang pagsabak sa international competition bago ang FIBA Asia Cup qualifiers ay isang magandang pagkakataon para sa koponan na mapag-aralan ang kanilang lakas at kahinaan bago ang mas matitinding laban sa international stage. Ang laban kontra Qatar, Lebanon at Egypt ay magbibigay ng matibay na pagsubok para sa Gilas. Ang tatlong bansang ito ay may matitibay na basketball programs at nagtataglay ng malakas na mga manlalaro na maiba't ibang estilo ng paglalaro. Sa pamamagitan ng mga labang ito, mas magkaroon ng pagkakataon si Coach Tim Cone at ang kanyang coaching staff na pag-aralan kung paano mas mapapalakas ang team chemistry at kung paano mag-adjust sa laro ang mga bagong players tulad ni AJ Edu. Bukod pa dito, ang torneo ay makakatulong din upang mas maintindihan ng Gilas ang diskarte ng kanilang mga magiging kalaban sa FIBA Asia Cup qualifiers. Ang New Zealand, isa sa mga pinakamalakas na koponan sa Asia, ay isang malaking hadlang sa kampanya ng Gilas. Kung maipakita ng koponan ang kanilang husay sa Qatar tournament, mas magiging handa sila sa darating na qualifiers. At ang muling pagbabalik ni AJ Edu ay nagpapakita na may malalim na talentong pang-international ang Gilas at sa tamang sistema at preparasyon, kayang-kaya nilang makipagsabayan sa mga malalakas na koponan. Well, sa kabilang banda, ang recovery ni Kai ay isa ring magandang balita at inaasahan ng lahat ang kanyang pagbabalik sa mas matinding forma. Ang laban ng Gilas Pilipinas kontra Qatar, Lebanon at Egypt ay magiging isang mahalagang pagsubok sa kanilang paghahanda para sa mas matinding competition sa hinaharap. Ang tatlong bansang ito ay may matagal ng mga basketball programs na kilala sa kanilang physicality, bilis at tactical na diskarte sa laro. Ang Qatar, bagamat hindi kasing lakas sa ibang powerhouse team sa Asia, ay may mga naturalized players na maaaring magbigay ng matinding hamon sa depensa at opensa ng Gilas. Well, samantala ang Lebanon ay isa sa mga pinakamalakas na koponan sa FIBA Asia na may mga mahuhusay na shooters at matibay na big men na kayang makipagsabayan sa ilalim ng ring. At ang Egypt naman ay isang African basketball powerhouse na kilala sa kanilang athleticism at agresibong depensa. Kaya't ang laban kontra sa kanila ay magiging isang magandang pagkataon upang masubukan ang adaptability ng Gilas sa iba't ibang playing styles.